May ahas kaming naabutan na namamahinga sa puno. Pero nang napansin niyang tila may nakamasid sa kanya mula sa himpapawid, agad itong gumapang pababa ng puno at naghanap ng matataguan. Pero hindi ito nakatakas sa talas ng mata ng lawin. Look at this, oh. Mukhang hinukay talaga ng bibang. Laki, oh. Kita mo yung ulo. Saan? Ha? Kung nasaan lumamay sa dagat? Ay, bibang! Punta sa dagat! Ayun, ayun! Grabe! Ang laki! Sa makilala North Cotabato, payapang namumuhay ang mga tao at unggoy. Makikita silang naghahabulan, nag-aaway, nagpapadede. Ang ganitong eksena, normal na raw sa mga residente. Ang mga unggoy sa Banton, Romblon, perwisyo umano sa kanilang mga pananim. Inaasam na mahuli ang mga unggoy sa patibong. Bawat buntot ng unggoy may katumbas na 150 pesos. Ganito rin ang problema ang kinakaharap ngayon sa Basilan. Yung kinukuha na ng mga bigas. Ayan, oh, kaya may mga ganyan, ha. So itong mga ito sinisira nila. May mga islang hindi basta-basta mapupuntahan. Kadalasan ay malayo at delikado umano ang biyahe. Kaya nananatili itong sanktuaryo ng iba't ibang buhay ilang. Kung saan malaya silang namumuhay at nagpaparami. Paraiso para sa mapawikan ang Banging Sulu. Dito sila madalas nangingitlog. Kaya ang mga residente roon binansagan itong Turtle Island. Pagsapit ng umaga, tila may nakambang panganib sa mga itlog ng pawikan. Dahil hindi lang mga sea turtle ang nakatira sa isla. Hinuhukay raw ito ng mga bibang o bayawak para kainin. Sir, bali itong mga itlog na ito, napisaba ito o kinain ng bibang? Kinain niya ng bibang. Kinain to. Ito, inuubos daw ng mga bayawak yung mga itlog ng mga pawikan. Look at this, oh. Mukhang hinukay talaga ng bibang.
Makalipas ang ilang minuto, may naabutang kaming bibang na namamahinga sa puno. Laki oh, kita mo yung ulo. Ayun. Bumaba ito para mag-ikot. At napatigil sa dalampasigan para i-enjoy ang hampas ng alon. Nang tila makaramdam ng gutom, nag-ikot ang bibang sa isla para maghanap ng makakain. Ang mga itlog ng pawikan na kinabukasan na kanilang lahi, maaring malagay sa peligro. Pero nang makaramdam na hindi siya nag-iisa sa isla, biglang kumaripas ng takbo sa dagat ang bibang. Bibang! Punta sa dagat! Ayun! Ito ang unang beses na nakakita ako ng bayawak na lumalangoy sa dagat. Sinundan ko ang bibang. Pero bigla siyang nawala. It's gone! Hanggang sa ito ang unang beses na nakakita ako ng bayawak na lumalangoy sa dagat. Sinundan ko ang bibang. Hanggang sa dito ko nasaksihan na kaya pala nitong sumisid. Ginamit niya ang kanyang buntot bilang propeller sa paglangoy. Para masuri, kasama namin ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MNRE BARM ng Sulu sa pagkuha ng bibang. Grabe ano? Natural pala para sa kanila mag-swim. Isang malusog na bibang ang aming nasuri. So, we have Sir Nids and Sir Bourbon who I'm going to train in handling the monitor lizard. Ha? So, dalawa sila. Since kasama natin yung mga taga-Senro, we will take advantage of training them. Kasi they attend seminars, pero more on lectures yon, mga pictures. Now, they will experience the actual handling of wildlife. It was my very first experience. Na-amaze talaga ako sa pagtuturo mo. It was very well explained and demonstrated, Doc. Thank you talaga. Oras na para ibalik sa kanyang natural na tirahan ang bibang. Ang mga detalye ng bibang na aming naidokumento, pinadala namin sa mga eksperto para malaman kung alin sa 11 uri ng bayawak sa Pilipinas ang nakuna namin sa Sulu. Ang herpetologist na si Doc Arvin Jesmos may napansin sa bibang o bayawak ng Sulu. Sa ngayon, isa pa lamang yung alam natin na species na nakikita sa Sulu and sa tawi-tawi na mga isla. Although, nung mga nakaraang kasi mga taon, may mga grupo ng herpetologists na nag-aral sa isla na yon. And meron silang na-discover na isa pang bayawak na kumbaga pang 12 na species dito sa Pilipinas. Ang lahi o species ng bayawak na aming naidokumento, posibleng kamag-anak ng bayawak sa Malaysia. Kailangan pa raw ng matinding pag-aaral para maintindihan kung paano nakarating sa isla ang mga bibang. Although isa ring theory, may possibility rin naman na maaring recent ito na invader na tinatawag na lumangoy na nga, nakalangoy from many islands across Malaysia. For example, the nearest would be in Borneo nga, yung sa Sabah and so on. Sa ngayon,
patuloy pa ring inaalam ng mga eksperto kung anong species ng bayawak ang aming nakunan. Samantala, sa isla ng Corregidor, may ahas kaming naabutan na namamahinga sa puno. Pero nang napansin niyang tila may nakamasid sa kanya mula sa himpapawid, agad itong gumapang pababa ng puno at naghanap ng matataguan. Alerto ang ahas na hindi maspatan ng braminicide o lawin. Pero hindi ito nakatakas sa talas ng mata ng lawin. Agad na lumipad ang lawin papunta sa direksyon ng ahas. Sa liksi ng ahas, agad itong nakapagtago sa isang abandonadong gusali. Maswerteng nakatakas ang ahas mula sa lawin. Ang ahas, isang bagong species ng paradise tree snake na unang nakita sa Mindoro. Ito rin ang unang beses na naitala ito sa koridor. Sa aming mga ekspedisyon, iba't ibang buhay ilang ang aming nakakaharap at nakukunan. At ang pagdodokumento sa mga ito, malaki ang naitutulong sa pag-aaral ng mga eksperto. Para ang kanilang presensya sa mundo, higit na maintindihan at maprotektahan. Sa lumiliit na espasyo sa pagitan ng mga tao at unggoy, hindi maiwasan na mauwi ito sa agawan ng teritoryo. Sino nga ba sa kanila ang mas may karapatan sa lugar na pareho nilang tahanan? Ang mga unggoy sa Banton, Romblon, kanya-kanyang diskarte sa paghahanap ng pagkain. Bawat galaw, maingat. Lalo na't maraming mata ang nakaabang sa kanila. At inaasam na mahuli ang mga unggoy sa patibong. Taong 2018 nang nagpatupad ang municipal ordinance na gawing legal ang pagtatrap sa mga unggoy roon. Lalo na't perwisyo umano ang dulot nito sa kanilang mga pananim. Sa reward system na ipinatupad, bawat buntot ng unggoy may katumbas na 150 pesos. Noong 2022, amin itong naidokumento. Naabutan namin na nakasabit ang mga naipong buntot at ilang patay na unggoy. Matapos maipalabas sa aming programang istorya, agad inihinto ang implementasyon ng ordinansa. Pinatigil lamang po namin yung implementasyon because mayroong mga question nga regarding sa pagpa-implement doon at sinasabi na mayroong mga violation na nagagawa as to the provisions of Animal Welfare Act. Nakipag-coordinate kami sa mga national agencies na pwede tumulong sa amin. Patuloy pa rin nilang pinag-aaralan ang susunod na hakbang para mahinto ang pamemeste ng mga unggoy roon. Ganito rin ang problema ang kinakaharap ngayon sa Basilan. Tuwing mababa ang tubig o low tide, may grupo raw na nagsasanay puwersa at handang sumalakay. Sa tulong ng mga inilagay naming camera trap, nakuna nito ang isang unggoy na tila may pinaghahandaan. Unat-unat pa ito ng katawan. Nag-aantay lang pala ito ng pagkakataon para pasukin ang isang bahay. Pero hindi siya nag-iisa. Ang kanilang leader na si Barootan ang nagsisilbing lookout ng grupo. Ang iba nilang kasamahan,
nagbabalanse pa sa sampayan. Makapasok lang sa kabahayan. So itong mga ito, sinisira nila. Kaya nyo nilagyan ito? Oo. Kasi kung wala dyan, hindi kayo makalabas, sir, o makapunta sa eskwela ng mga anak ko. Dito na lang ako ganun sa bahay. Binabantayan mo na lang. Ang nakuhang pagkain, pinangutang pa raw ni Rasmina sa tindahan. Hindi naman daw nila ito maaaring patayin alinsunod sa kanilang relihiyong Islam. So anong napagdesisyonan ng mga tao dito? Wala din, sir. Kasi natatakot din kami kasi mga isang araw kung mapapalo namin, yun, magiging masakit po kami, sir. Kaya ang mga apektadong residente humingi ng tulong sa lokal na pamahalaan. Wala naman kaming alternative, ma'am, kasi sa sa religion ng Islam, hindi rin siya pwedeng kainin. O kaya, yun ang solution nila na kung pwede sana, i-collect na lang kung maaprubahan. Ang mga unggoy, para rin daw tao. Naghahanap ng makakain para mabuhay ayon kay Doc Aloy Duya, isang mammalogist. Kaya sila nagiging frequent sa mga ganung areas kasi easy source of food. Hindi na sila maghirap maghanap. So alam na nila na ay dito may source of food. And that's very high risk for health kasi nag-i-increase yung interaction between wildlife and humans. And monkeys are mammals, humans are mammals. So the transmission of diseases mas very high ang potential ng spillover ng potential virus. Pero hindi naman daw kailangan na humantong sa sakitan para matigil ang pamimeste nito. Sa makilala North Cotabato, payapang namumuhay ang mga tao at unggoy. May 4 na grupo ng unggoy na nakatira sa lugar. Ang pinakadominanting grupo tinatawag na Democracy Troop. Makikita silang naghahabulan, nag-aaway, nagpapadede. Ang ganitong eksena, normal na raw sa mga residente. Ngayon na, tapos yung mga bintana nila dito, may mga wires na ganyan kasi pwedeng makuha yung mga pagkain. Sa dami ng unggoy sa daan, motorista na ang nag-a-adjust para hindi ito masagasaan. Ito rin ang napiling lugar ng biologist na si Leaf para higit na mapag-aralan ang ugali ng mga unggoy. Isa sa major observation ay mas nagfo-forage o nagmo-move itong mga unggoy dito sa forest at yung kanilang range ay mas malaki compared sa mga unggoy na makikita natin sa community. At ang nakita namin implication nun, parang mas naprapractice pa ng mga unggoy dito sa forest yung kanilang ecological roles such as pagiging seed disperser. Itong mga unggoy ay palagi namin misunderstood ng mga tao as pests. I think pinaka-important nila is they are seed dispersers of forest. And they do it for free? Yes. Tanggap din ng community na yung mga monkeys ay naandyan. However, kailangan pa rin may safe distance. Kailangan pa rin, kumbaga may boundaries pa rin na kailangan i-establish. Hindi kailangang umabot sa madugong engkwentro ang paghaharap ng mga tao at unggoy. At habang walang malinaw na solusyon sa mga lugar gaya ng Basilan at Romblon, kailangan muna ng mahabang pasensya at malalim na pag-unawa kung bakit napipilitang mamuhay ang mga unggoy kasama ng mga tao. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.